mga ka-Sir F, eto na naman po tayo sa ating panibagong video sa araw na ito para sa ating red tilapia. Ang una po natin gagawin ay magpapakain tayo doon sa mga maliliit na red tilapia. Naayos ko na po ang kanilang pagkain. Ito po ay yung tawag dito, yung pinino o yung parang giniling na pellet. Ito po yung binibigay ko sa kanila. Kailangan kasi dapat ay yung starter muna, kaso wala na starter. Okay na rin to. Ito ay booster na kaagad inano ko lang, dinurog ko lang para sila ay magkaroon ng pagkain na laging yung regular na food nila. Bigay po natin. So panoorin po natin ang pagkain nila nito. Ayan na po sila. Ayan na. Medyo malalaki na. Yan kasi yung nakuha kong 10 piraso na inianak ng mga nasa pond. Ayan napapansin nyo yun. Kaya lang nung binilang ko 8 piraso na lang pala sila dyan na andyan. Ayan ayan nalalaki na sila. Ayan yung isang yun ang bilis lumaki. 8 na lang yan. Medyo malalaki yung 5. Yung 3 ay medyo parang naiwan ang paglaki. Maliliit. Ayan. Ayan, nakatuwa naman kasi sila yung mga inianak dito sa pandito. Ayan 3. Bilangan natin 3, 6, 8. Ayun, 3, 6, 8. 8 talaga sila. Ayan. Kumakain na sila. Ayan, sana ay lumaki kayo kasi sabi nila pag yung mga yung pinaka last na generation o batch hindi daw lumalaki. Ito mabilis nga lumaki. Ilang linggo lang yan 3, 6, 9 3, 6, 8. Walo sila. Ayan sila 3. Ayan 3. Bilangin ulit natin, baka mali ako ng bilang kasi pag binibilang ko yan lagi 8 talaga pero ang nilagay ko dyan parang 10 o 11. Namatay siguro yung yung lampas. Ilan na yun? 3, 6, 8. 8 talaga. Yung isang malaki yun yan. Tapos ililipat ko na sila ng lagayan. From here dadalhin ko sila rito para medyo mas malaki. Yan dito. Yan dito ko sila ilagay kasi ito yung dating nilagyan ko ng mga breeder. Kaso alam niyo po ba ang nangyari dun sa breeder, hindi sila nag-pair. Parang hindi pa talaga season para sila ay mga anak. Ewan ko ba, kaya ang ginawa ko, nilagay ko na lang uli sila rito. Ayan dyan. Malalaki na rin yung mga yan. Iniintay ko na lang mga anak yung iba para pag mga anak na i-let go ko na yung malalaki dyan. Maganda ngayon ang nitong pond kasi bumili pa ako ng isang aerator. Maganda yung aerator nila, malakas oxygen yan kaya hindi sila nahihirapang huminga. Ayan po, so pakainin natin ngayon para sila ay medyo mabusog. Binigyan ko na kanina sila ng duckweed may kulang sa kanila talaga, malalakas kumain. Tingnan nyo po, ayan na. Talagang malalakas sila kumain. Ayan. Ang ganda ng aerator. Kailan ko lang naisip na yung oxygen na yung sinking oxygen, yung sinking machine ay pwedeng aerator pala. Tinanggal ko lang yung hose. Ayan, ganyan na nang lumabas.
Ayan po sila, medyo malalaki na. Sige po, mamaya kapakita ko sa inyo ang paglilipat ko ng mga maliliit na red tilapia. Bibili na lang uli ako ng maliit na oxygen para dito sa mga tilapia na ililipat ko. Ika lang po, update ko kayo dun sa mga tinanim ko naman na kamote tsaka balinghoy. Tingnan nyo po ang nangyari. Ayan. Ayan o. Naubos ang mga malago na sana yan. Kaso naubos ang mga dahon. Kung tinignan ko, sino ang salarin? Ang mga salarin pala, mga higad, parang mutsang-mutsang. Inuubos nila talaga yung mga dahon ng, ayan o, yung ganyan o. Yan, yung ganyang klase ng higad. Ang dami niyan. Ang dami niyan. Kinain nila yung kamote. Naubos tuloy ang mga malago na yung kamote niyan eh. Hinayaan ko na lang silang mga nain. Kasi nakita ko yung nanay niya, yung paru-parong black na may red. Ang ganda. Kaya sabi ko, para dumami ang paru-paro dito. Malaki yun eh. Ayun pa, may isa pa. Yan, mukhang magbubuo na ng kukon yan eh. Yan o. Yan. Magiging paru-paro siya na parang magandang paru-paro. Yung parang black na may red. Ayan. Ngayon, ito naman po, update ko dun sa balinghoy. Balinghoy kasi, ito, 6 yan eh. Ito. Yan, medyo malaki na. Tapos, ito po yun pa isa. Yung 4 na matay, ang problema kasi, sabi ko bakit namamatay itong mga balinghoy na to. Tingnan ko ilalim. Hala, may mga anay. Kinakain ng anay pala ang balinghoy. Kaya ginawa ko, binunot ko na lang. Tapos nagtanim ako ng pangontra sa anay. Itong tanglad, itong oregano, para hindi sila makalapit dito. Ayan, may mga oregano. Saka tanglad. Ayan. Sana dumiretso itong dalawang balinghoy na tumubo. Kasi gusto ko talaga itong maging lumaki. Kasi gusto ko yung talbos niyan. Update naman din po sa dragon fruit. Dragon fruit, may mga sumisibol na. Ayan o. Ayan. Sumisibol na sila. Ayan pa. Uy, merong may higad ba? Ngayon ko lang nakita, nabidyohan pa kita. May higad na maliit. Kumakain ka pala niyan. Sige, kainin mo lang. Pag lumaki ka na, maging paru-paro ka. Ayan po ang update ko sa inyo sa mga tinanim ko ngayon. Isa pa, itong tinanim kong latundan. Tingnan nyo naman po, ang laki na, ang lalaki na. Yan. Yan. Pag ito hinarvest ko, makita ko kung paano i-harvest. Itong saba, medyo parang bubunga na. So ayan po, nagtanim na rin ako dito ng kamyas. Yan, malaki na yung kamyas. Sabi nung nabilhan ko niyan, 6 months lang daw at yan ay mamumunga na. Okay po, so sige po, mamaya pakita ko sa inyo ang paglilipat ko ng mga tilapia, mga fingerlings na galing dito papunta doon. Sige po, see you later.